Sa isang madilim na sulok ng mundo na nakalimutan ng liwanag ng Diyos. May isang bata, ipinanganak hindi para mabuhay, ngunit para mabuhay. Naputol ang eksena sa nanginginig na mga kamay ng isang batang lalaki na nagbuhos ng tubig mula sa isang lumang plastik na lata sa isang basag na mangkok na plastik. Sa isang dayami na kama, umuubo ang isang matandang babae. Narrator: Ongkoy, walang pamilya, walang bayan, walang nakaraan. Ang tanging mundo na alam nito ay kung saan ang gutom ay walang pahinga. Ang isang higop ng tubig ay maaaring maging pagkain. At ang pagtulog ay maaaring isang paglalakbay ng walang pagbabalik. Ang kalampag ng tiyan, pag-ubo ng matandang babae, at pagtama ng hangin sa mga bulok na tabla. Huminto ang kamera sa mga mata ni Ongkoy, nagniningning sa dilim. Narrator: Ngunit ang batang iyon, may isang bagay na walang itinuro sa kanya. Ang katapatan ay parang matalas na espada. Ang pag-ibig parang ibon na hindi takot sa hangin. At isang sikreto na hindi niya nalaman. Fast forward scene, si Ongkoy, hawak-hawak ang gutom na tiyan, tumakbo sa maalikabok na kalsada, nabangga ang isang marangal na babae. Sigaw, sumpa, tulak, at tumutulo ang dugo mula sa maliit na kamay. Narrator: mas apurahan. Para sa isang maliit na pagkakamali, siya ay itinapon sa lupa na parang basura. Ngunit pagkatapos ang unang kamay na humila sa kanya pataas, nagmula sa mga may mukha ng mga anghel at ang mga kaluluwa ng mga demonyo. Nagpan up ang kamera, ang misteryosong nakangiting mga mukha ng mayayamang mag-asawa. Lumalakas ang hangin. Isang itim na pusa ang tumatakbo sa lens. Narrator: pause, pagkatapos ay ibinaba. Ito ang unang gabi ng isang sumpa. At din ang gabing nagsimula si Ongkoy sa kanyang paglalakbay bilang isang bata. May dalang dalawang ulo ng ahas sa kanyang mga kamay. Isa upang mabuhay. Isa na pumatay. Biglang dumidilim ang eksena. Isang creepy screech. Lumilitaw ang pamagat. Iini bata giban ni sumpa nay aswang. Isang kwentong hindi para sa mahina ng puso. May mga batang ipinanganak sa liwanag. May mga bata din ipinanganak para lumakad sa dilim. Close-up camera, si Ongkoy, isang payat na batang lalaki, ay mainit na kinakalkal ang bawat butil ng sinunog na bigas sa ilalim ng palayok para sa kanyang lola. Ongkoy, pabulong, nanginginig. Lola, kumain ka na. Hindi ako nagugutom, di. Lola Jacinta, mahinang boses. Itago mo ito para sa iyong sarili. Matagal na akong hindi nakakakain. Magkatinginan ang dalawa. No need to say more. Ang katahimikan lang ng mga nakakaintindi niyan minsan, pag-ibig na lang ang natitira sa kahirapan. Pagbabago ng eksena kinaumagahan. Makulimlim. Naglalakad si Ongkoy sa mataong kapitbahayan, may hawak na lata, nang hihingi ng pera sa mga dumadaan. Narrator: Ang batang lalaki ay hindi umiiyak. Hindi nagmamakaawa. Tahimik lang, parang sanay na siyang hindi pinapansin ng mundong ito. Isang sbang ni ang narinig. Nabangga ni Ongkoy ang isang babaeng nakasuot ng maayos, puno ng alahas ang kanyang mga kamay. Tumapon ang kape sa kanyang sapatos. Mayaman na babae, matalim. Pulubi ka. May mga mata ka ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na maging madumi sa kinatatayuan ko? Ongkoy, nakayuko, nakatago. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Babae. Alice. Bago ako magbago ng isip. Itinulak niya ng malakas si Ongkoy na huhulog sa kalye.
May dugo ang gasgas sa kanyang siko. Sumulyap ang mga dumaraan saka tumalikod. Lumalabas ang isang peres ng makintab na leather na sapatos. Isang kamay ng lalaki ang tumulong kay Ongkoy. Boses ng lalaki, mainit, magalang. Anak, ayos ka lang ba? Bumalik ang kamera. Isang matandang lalaki, kalmado ang mukha, nakatayo sa tabi ng isang babae sa klasikong edad, mukhang maharlika, ngunit may maamong mga mata. Senor Abdon, bakit mo siya sinaktan? Bata lang yan. Mayamang babae, nagulat. Ay, Senor Abdon, hindi ko alam na. Senora Concha, asawa ni Abdon, malambot ngunit matalas. Alam mo, at dahil alam mo, aalis ka na sa opisina namin bukas. Namumutla ang mayamang babae, aalis ng walang sabi-sabi. Nakatayo si Ongkoy, nalilito at nagpapasalamat. Ongkoy, salamat po. Hindi ko po alam paano ako magpapasalamat eh. Senora Concha, nakangiti. Anong pangalan mo? Ongkoy. Ongkoy po. Senor Abdon. Ongkoy, kumain ka na ba? Maliit na restaurant. Inalok si Ongkoy ng isang plato ng kanin at karne. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit magalang pa rin siya. Narrator. Ang mag-asawang iyon ay lumitaw bilang mga unang tagapagligtas sa buhay ni Ongkoy. Ngunit sa kanilang mga mata may mali. Hindi kalupitan ngunit pagkalkula. Hindi banta ngunit isang inihandang plano. Ang kamera ay nag-zoom in sa malamig na mga mata ni Senora Concha na mabilis na kumikislap habang pinapanood niya ang bata na kumakain. Senor Abdon, inilagay ang kamay sa balikat ni Ongkoy. Gusto mo bang tumira sa amin? Wala kaming anak. Aalagaan ka namin na parang prinsipe. Ongkoy, nakayuko, lumuluha. Thank you po. But can't leave Lola. Ako na lang ang natitira para sa lola ko. Mahinang ngumiti si Senora Concha. Hindi malungkot, hindi nabigo, ngunit parang inaasahan na niya ito. Tagapagsalaysay, humihirit ng mahina. Ang kabaitan ang pinakaperpektong maskara. At si Ongkoy kakapasok lang sa laro at hindi niya alam kung piece siya o player. Unti-unting lumalayo ang kamera. Hinatid ni Senor at Senora si Ongkoy pauwi. Sa lumang bubong, isang anino ang dumaan ng napakabilis. Isang EIDA ang tumutunog sa hangin sa gabi. Lumingon si Ongkoy, ngunit wala siyang nakita. Narrator, pabulong. Ngayong gabi na markahan na ang bango ng dugo. At ang unang dila ng dyablo ay dinilaan ang linya ng kawalang kasalanan. Ang pasasalamat ay ang pinakamagandang pakiramdam. Ngunit ito rin ang tanikala na nagbibigkis sa mga tao sa mga bagay na unti-unting nahuhulog. Biglang tumulog ang isang katok sa pinto. Bumukas ang pinto. Nasa harap ni Ongkoy sina Senor Abdon at Senora Concha, eleganteng manamit, may hawak na basket ng regalo. Senor Abdon, mainit na ngiti. Naaalala mo ba ako, Ongkoy? May dalang pagkain si Tito at Tita para sa inyo ni Lola. Ongkoy, nahihiya. Salamat po. Senora Concha, tumingin sa paligid ng bahay, biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Hindi ako maaaring manirahan sa isang lugar na tulad nito magpakailanman. Hindi ito karapat-dapat sa aking mabuting puso. Slow motion, gumagalaw ang mga mata niya sa higaan ni Jacinta. Isang misteryosong tingin, parang sinusukat ang oras. Pagbabago ng eksena, hapunan.
Inihahain ni Senora ang dalawang lola at apo ng diletang karne at tinapay. Nagpapasalamat si Jacinta, ngunit nananatiling maingat ang kanyang mukha. Jacinta, marahan. Salamat pero hindi kailangan ng apo ko ng mag-aalaga sa kanya, buhay ako. Senor Abdon, umingiti ng mahina. Hindi namin siya pinilit. Gusto lang namin tumulong. Dahil special siya. Nung gabi niyon, naghagis at lumingon si Ongkoy. Sumipol ang hangin. Ang magaan na pagkamot ng mga kuko sa bubong. Isang anino ang dumaan sa bintana. Narrator. Ang kabaitan kadalasang kasama ng pagring ng doorbell. Ngunit ang panganib ay gumagapang sa pamamagitan ng hindi nakikitang mga bita. Kinaumagahan. Dumating muli ang mag-asawa. Sa pagkakataong ito ay may dalang mga laruan, libro at bagong set ng damit. Senora Concha, gusto mo ba? Kung nakatira ka sa amin, araw-araw ay magiging ganito. Ongkoy natahimik sa kabahagyang umiling. Si Lola na lang ang natitira sa akin, hindi ko siya kayang iwan. Senor Abdon, bumuntong hininga, ngumiti. Loyal ka. Pero minsan, may kapalit ang loyalty. Nang gabi niyon, lalong tumitindi ang mga ingay. Nagkamot, nagbubulungan na parang kakaibang wika ang umaalingaw-ngaw mula sa bubong. Naglalakad si Ongkoy sa pinto na may dalang pamutol ng kahon, sinubukang sumikat ng flashlight patungo sa bubong, ngunit nakita niya ang isang itim na buntot na dumulas. Narrator, Unggol. May naamoy ang dugo sa bahay na yon. At ito ay naghihintay ng pinto na bumukas. Kinabukasan, marahas na umubo si Jacinta. Namumula ang kanyang mga mata, parang hindi nakatulog. Tinulungan siya ni Ongkoy na uminom ng gamot, ngunit hindi niya alam, mula sa sulok ng bahay, may nakamasid sa maliit na butas sa dingding. Biglang may tumawag sa labas, boses ni Senora Concha. Senora Concha, umaalingaw-ngaw, mahinang kumakanta. Ongkoy, nakauwi ka na ba? Dinala ko ang paborito mong puding. Bumabagal ang kamera mula sa kanyang likuran, ang anino ng isang matangkad, payat na nilalang na may mahaba, malaahas na mukha, ay dumadausdos sa hindi nakikita. Huling eksena ng bahaging ito, umupo si Ongkoy sa tabi niya, bumubulong. Ongkoy, Lola, may pakiramdam ako hindi sila tulad ng mga normal na tao. Jacinta, pinikit ang kanyang mga mata, bumuntong hininga. Ang pakiramdam na iyon ay hindi isang ilusyon, apoy. Ang oil lamp ay kumikislap. Nagdidilim ang screen. Ang soundtrack ay nagdudulot ng tensyon. Narrator, pabulong. Ang pagtanggi sa maling liwanag ay ang unang hakbang din para makita ang tunay na kadiliman. May mga gabi kapag ang isang tao ay nagnanais na hindi na muling magigising. Dahil ang paggising ay nangangahulugan na makita ang bangungot na nagkatotoo. Si Ongkoy ay nagsimula ng bahagya, nakaramdam ng goosebumps sa buong katawan. Isang rumble-rumble, tunog na parang gumagapang sa bubong. Umupo siya. Tumingin sa paligid. Walang ubo mula sa kanya. Katahimikan lang, mabigat na parang bato. Slow motion, mahinang kumikinang ang liwanag mula sa oil lamp sa nakahiga na si Empress Jacinta. Ang kanyang bibig ay nakabuka. Mula rito, isang mahabang itim na dila ang sumisipsip ng isang bagay na hindi nakikita. Ang kanyang mga mata ay napaikot pabalik, hindi gumagalaw. Ongkoy, sisigaw sa takot.
Lola. Tumakbo siya pasulong, winawagayway ang kanyang kamay para itulak ang dila. Isang nilalang sa kisem, humanoid ngunit may serpentine limbs, umuungal at dumulas pabalik sa bubong. Kumikislap ang putok, kumikislap ang mga pulang mata nito kay Ongkoy. Nanginginig si Ongkoy, yumakap sa malamig na katawan. Parang latigo ang ulan sa bubong. Napasigaw siya sa kawalan ng pag-asa. Narrator. Sa sandaling iyon, isang bahagi ng kaluluwa ni Ongkoy ang namatay kasama niya. At ang natitira nalunod sa walang salita na galit. Next scene, si Ongkoy ay tumakbo palabas ng bahay, umiiyak at sumisigaw, kumakatok sa bawat pinto para humingi ng tulong. Walang sumasagot. Walang naniniwala. Tanging tunog ng pagsara ng mga pinto at mga ilaw na namamatay sa likod ng mga kortina. Narrator, malamig ang boses na parang metal. Hindi lahat ay handang tumulong sa isang batang nababalot ng dugo ng demonyo. Kahit na ang dugo ay hindi kanya. Flashback, umaga. Si Ongkoy, pagod na pagod, nakaupong nakasiksik sa harap ng lumang beranda ng templo. Lumapit ang isang figura, ito ay matandang si Ghosting, may hawak na kawayan, kupas ang kanyang damit, ang kanyang mga mata ay kakaibang matalas. Ghosting. Nakita ng iyong mga mata, tama ba? Ongkoy nakatingin, nasasakal. Lola, ikaw pinatay. Isang bagay. Ghosting. Not that thing. It's an aswang. At matagal na silang nakatutok sa'yo. Eksena ng dalawa na nakaupo sa kahoy na mesa sa templo. Nanginginig na hawak ni Ongkoy ang isang tasa ng mainit na tsaa. Binuksan ni Ghosting ang isang lumang tela at tumambad ang isang maliit, itim, cylindrical na bagay na may sinaunang motif. Ghosting, pabulong. Ito ay isang datumanong, ang pinakamatandang natitirang anting-anting. Ito lang makakasakit ng aswang. Ongkoy, dilat ang mata. Ano-ano ang dapat kong gawin? Ghosting. Para mabuhay. Matuto kang magtago at maglaan ng oras. Lumalabas ang isang flashback, maputlang asul na liwanag ang pumapaligid. Inilarawan ni Ghosting ang kanyang pakikipagtagpo sa mga demonyo sa anyo ng tao. Mga aswang sa anyong pari, nars, maging mga guro. Ang mga eksenang kumakain ng laman, humihigop ng dugo ay kumikislap sa screen, mabilis at katakot-takot. Narrator. Mga aswang huwag magtago sa mga anino. Nakatira sila sa piling natin. Nakangiti. Pagtulong. Mabait. At kapag pinagkakatiwalaan natin sila ng lubos, kinakain nila tayo mula sa loob. Hinawakan ni Ongkoy ang datumanong sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumipat mula sa takot patungo sa determinasyon. Ongkoy. Sila. Senor Abdon, Senora Concha. Sila ba? Ghosting, tango, mataimtim. Dapat maging mabilis ka. Kung alam nilang buhay ka, babalik sila. At sa pagkakataong ito, walang maiiwan. Panghuling tagpo ng bahaging ito, si Ongkoy na mag-isa, nakatayo sa burol, ang mga kamay ay nakakapit sa datumanong. Ang araw ay sumisikat sa kanyang likuran. Isang pulang liwanag ang humahagibis sa kanyang mga mata, kapwa madaling araw at simula ng isang madugong pamamaril. Narrator, tahimik. Ang batang minsang humingi ng awa. Ngayon natutong humawak ng mga armas.
At kung kailangan pang dumanak ang dugo, ito ay magiging dugo ng dyablo. Hindi lahat ay pinipiling lumaban. Ngunit may mga walang pagpipilian. Sa kahoy na mesa, isang blueprint ng Abdon Mansion, mga tala na nakasulat sa uling, ang kakaibang tanda ng isang Blood Moon na bilog na pula. Ghosting. Ngayong gabi, kapag ang buwan ay umabot sa kaitaasan, magbubukas sila ng piging ng dugo, isang piging ng dugo. Kapag hindi sila napigilan, 12 ng tao ang kanilang magiging kapistahan. Ongkoy, hinahawakan ng mahigpit ang datumanong. Kung gayon, ito na ang katapusan ng lahat. Ang kagubatan malapit sa Abdon Mansion. Pinangunahan ni Ongkoy ang isang grupo ng mga lalaki na armado ng mga gawang bahay na sandata, mga kutsilyo, sades, apoy na basa ng langis. Malakas ang ihip ng hangin. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay liwanag sa isang landas na puno ng mga buto at tuyong dugo. Narrator. Ngayong gabi, dadaloy ang dugo, ngunit hindi ang dugo ng mga inosente. Ngayong gabi ang mga bangungot ay mapupunit ng sarili nilang mga kuko. Slow cut, bumukas ang pinto ng mansyon. Isang nakakatakot na tunog ang nagmumula sa loob, parang oyayi ngunit sira at wala sa tono. Isa-isa, nanginginig na lumiliwanag ang mga flashlight sa mga dingding, mga larawan ng mga biktima, mga buto na nabutas, sinaunang mga palatandaan ng pagtawag. Biglang, isang hush-hush sound. Isang maitim na figura ang lumundag pasulong, isang aswang ang tumalon mula sa kiseng. Mga hiyawan. Mga kutsilyong naghihiwa sa laman. Tumalsik ang dugo sa mga dingding. Narrator kaagad. Walang babalikan. Walang duda. Ipinakita nila ang kanilang tunay na kulay. Magulong eksena sa labanan, sina Ongkoy, Mila, kaibigan mula sa Part 3, at Gusting ay nakikipaglaban sa mga aswang sa bulwagan ng mansyon. Lumitaw si Senora Concha sa isang pulang-pula na damit, ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga mata ay itim na parang hukay sa kailaliman. Senora Concha, sumisitsit ang boses, malamig na parang yelo. Pinakain kita ng laman na may pag-asa. At ngayon naglakas loob kang tumalikod at kumagat sa kamay na nagpakain sa iyo. Ongkoy sumisigaw. Ang tanging ibinigay mo sa akin ay sakit. Climax scene, magkaharap sina Ongkoy at Senor Abdon sa gitna ng nasusunog na patio ng mansyon. Umaalulong ang hangin. Ang apoy ay umaangat na parang bunganga ng impyerno. Si Datumanong ay kumikinang sa kamay ni Ongkoy. Abdon, kalahating tao, kalahating demonyo. You are part of us, Ongkoy. Your blood sings with mine. Ongkoy, hindi ako katulad mo. At ngayong gabi, tatapusin ko ang bloodline na yon. Ang magkabilang panig ay nagsasalpukan. Umiwas si Ongkoy, dumausdos sa magaspang na balat, at isinubsob ang Datumanong sa dibdib ni Abdon. Isang nakakasakit na tili ang narinig. Ang itim na dugo ay bumulwak na parang tinta. Si Senora Concha ay sumisigaw, lumundag. Hinaharang ni Mila, nilaslas ang kanyang binti gamit ang kanyang karit. Si Gusting, malubhang na sugatan, ay naghagis ng isang banga ng langis sa apoy. Nagliyab ang apoy, nilamon ang likod ng mansyon. Narrator, umbol, mabigat ang boses. Bawat sumpa may kapalit. At hindi ang may kutsilyo ang laging nabubuhay. Slow motion, marahan na umiti si Gusting, tinitignan si Ongkoy sa huling pagkakataon bago nilamon ng apoy at mga durog na bato. Umiiyak si Ongkoy, hawak si Mila, ang liwanag ng Datumanong kumukupas sa kanyang mga kamay. Liwayway.
abo na lumulutang sa hangin. Si Ongkoy ay nakatayo pa rin sa abo. Ipinatong ni Mila ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Mila, marahan. Pinili ni Gusting na magsakripisyo upang tayo ay mabuhay. Ongkoy, nanginginig ang boses. Hindi lang para mabuhay kundi para magustuhan sila ng mga tao, ay hindi na mabubuhay muli. Narrator, malalim ang boses, parang echo. May mga bata na hindi ipinanganak para magkaroon ng pagkabata. Ipinanganak sila para wakasan ang bangungot na iniwan ng mga matatanda. Bumaba ang kamera mula sa itaas, bumababa sa isang bagong ngayon. Payapa ang hangin, tunog ng tawanan ng mga bata. Sa sulok ng nayon ay may maliit na bahay, simple ngunit malinis. Sa loob, nagtuturo si Ongkoy, binata na ngayon, sa ilang ulila. Ang kanyang mukha ay maamo, ang kanyang mga mata ay malambot, ngunit sa loob-loob ay isang bagay na hindi mapangalanan. Narrator, malalim, mababang boses. Nakikita lang ng mga tao ang liwanag sa kinatatayuan mo. Ngunit walang nakakaalam kung saan ka nanggaling. Nagbabago ang eksena, gabi. Mag-isa si Ongkoy sa kanyang silid. Madilim ang silid. Binuksan niya ang isang lumang drawer na gawa sa kahoy. Sa loob, ang datumanong, nakabalot ng mahigpit sa tela. Nakatingin lang si Ongkoy sa kaisinara, parang isang taong nangako na hindi na muling hawakan ang nakaraan. Narrator. May mga sikreto ibinaon, hindi dahil sa duwag. Ngunit dahil alam ng nag-iingat sa kanila, kapag nabuksan, ibig sabihin ay muling mabubuhos ang dugo. Flashback, ang apoy, ang mukha ng matandang Gusting, ang walang buhay na mga mata ni Jacinta, at ang huling sigaw ni Senora Concha. Narrator. Hindi bayani si Ongkoy. Siya ay isang nakaligtas lamang mula sa isang bangungot na hindi pinaniniwalaan ng iba na totoo. Aksyon sa gabi. Nakatayo si Ongkoy sa harap ng libingan ni Jacinta. Umiihip ang hangin sa mga bukid. Naglalagay siya ng isang bungkos ng ligaw na bulaklak. Sa lapida, Jacinta, ang nag-isang nagmahal sa akin, kahit noong wala pa ako. Ongkoy, sa mahinang boses, halos parang hangin. Nagawa ko na, Lola. Pero malamig pa rin ang puso ko. Hindi pa rin mapayapan. Biglang tumakbo ang isang bata, nanginginig. Bata. Kuya Ongkoy, may kung ano sa field. Namumula ang mga mata. Kanina pa yan nakatayo doon, hindi kumikibo. Tumahimik si Ongkoy ng ilang segundo. Nakatingin siya sa malayo, kung saan malabo ang abot tanaw ng gabing ambon. Walang nakakakita. Pero si Ongkoy nakakakita. Dilat ang mga mata niya, mabilis ang paghinga niya, tapos pa rin. Narrator, pabulong. Ang hitsura na yon ay hindi tao. At ang kadiliman hindi namamatay. Naghihintay lang ito para sa susunod na tao na maglakas loob na tumingin. Dahan-dahang nagpan ang kamera. Naglalakad si Ongkoy patungo sa kwartong gawa sa kahoy. Kinukuha niya ang datumanong sa drawer. Ang liwanag mula sa buwan ay kumikinang sa sinaunang totem na ginagawa itong mahinang kumikinang. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Narrator. Ang nangyari ay hindi ang katapusan. Ito ay lamang isang kaligtasan. Dahil ang pinakakahila-hilakbot na bagay ay hindi kailanman tunay na nawasak. Ang kamera ay lumilipad sa maulap na abot tanaw. Sa dilim, isang matangkad, payat na figura ang lilitaw, na nakatayong hindi gumagalaw sa gitna ng parang.
Ang mga mata ay kumikinang na pula na parang dugo. Isang bulong ang umaalingaw-ngaw, napakahina. Bulong, boses ng aswang. May isa pa ni. Ang kwentong ito ay unang kabanata pa lamang.